Hello mga boss, ninyo na to ni sa Elinyo Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Ang online halner nyo. Salamat sa member natin kahapon nanalo. Dahil sa saya niya, nagpadala siya ngayon ng balato. Salamat boss. Ang mga generous nating member, kahit fully paid na sila, namamalato pa rin. Salamat sa inyo boss. Salamat sa lahat ng mga namamalato. Salamat sa lahat na nagpapamember. Tuloy-tuloy ang member natin. This week tuloy-tuloy. Salamat sa mga bumili ng gamot. Salamat din. So, ang ganda ng feedback ng mga nakabili ng gamot. Talagang nananalo. Talagang ipinaglalaban ng presyo ng vitamins. Medyo mahal yung vitamins pero talagang ilalaban ang pera mo. Oh, nakakadagdag ng resistensya kasi ang mechanism ng gamot ay pagbomba sa puso at mabilis na blood clotting. Kaya kahit maraming tama, hindi basta-bastang matutumba. Yun po ang gamot. Ang vitamins sa Superior Extra Life, ang galing gamitin. So, ngayon guys, may nanalo sa Palawan. Na-impress siya sa unang gamit niya sa El Nino Conditioning System. Unang gamit niya. Follower na to. Itong story niyan. Follower na yan. Subscriber na. Tumatawag na sa akin yun. Boss, nag-update siya. Hindi pa siya member ha. Nag-update na yan. Ang score niya, 4 wins, 1 loss, 1 draw. Yun ang score niya. Hindi pa siya member. Follower ko lang siya. Nanonood lang. Subscriber. Tumatawag sa akin paminsan-minsan. Yan. Tumatawag. Ano daw niya. Ina-adapt na niya yung mga tinuturo ko online. So, 4 wins, 1 loss, 1 draw. Tapos nung natuloy-tuloy ang panalo niya, nag-down siya sa akin para pa-member. Pag down niya pa-member sa akin, sinare ko sa kanya yung lahat ng turo ko. Yun, ginamit niya. After 1 month kahapon, nilaban niya. Impress siya sa panalo. Dahil nailalim yung manok niya, ang kalaban ng Green League na talisay, yung sa kanya pulang sunog. Nailalim yung manok niya, pagbaba, pilay ang kalaban. Pagpuntak, didiretso. Ang sugat sa kanya, dito lang daw sa dibdib. Big time yung kalaban. 2 na panalo sa kalaban. Pangatlo, sinilat nila, ubos daw ang panalo, pati puhunan ng kalaban. Yun, tumawag sa akin kanina. Nung nag-live ako, siya yun tumawag, yung naputol yung live ko. Yun yung member ko na nanalo, taga Palawan yun tumawag. Kinonfirm niya yung GCash number ko para magpadala ng balato. Salamat boss. Salamat muruining sa inyo. Kaya ganun po ka-effective yung natin, conditioning system. Talagang gagalaw ang manok. Doon naman sa Quezon Province, nag-champion. Nag-message sa akin, nagpadala ng balato. Ganun kagagaling yung mga tinuturuan natin. Nagpapanalo sila dahil tumatanaw sila ng utang loob dahil nakita nila ang talagang galing at potensyal ng manok nila sa conditioning system na tinuro ko. Kaya tuloy-tuloy yung pagbigay nila sa akin ng balato. Salamat po. Mayroon yung 4 na nabigay ng balato, may 8 beses na, may 2 beses na, 3 beses na namigay ng balato. Ganoon po karami ang namimigay ng balato. Salamat sa inyo, boss. Salamat sa inyo. Dahil sa balato nyo, nakakabayad ako sa bago kong bahay, sa mga gastos ko dito. Talagang natutulungan ko pa. Ngayon, natutulungan ko pa magulang ko. Matatanda na, 70 years old na. 72 na yung mama ko, 77 naman yung papa ko. Talagang kailangan nila ng tulong. Nakakatulong talaga ako. Kaya salamat po sa may kapal. Salamat po sa God Almighty na niluwanagan ang isip ko. Dahil kung hindi ko po ito pinabayaran hanggang ngayon, wala pa akong sahod sa YouTube, wala pa akong sahod sa Facebook. So sa mga nagtampo dyan, sa nagpapabayad ako, hindi na siguro kayo logi nun. Kasi matagal po yun. June ko po yun in-upload yung video ko na pagtuturo. Dinelete ko is May ko na po dinelete. So halos 11 months ko po libre po yun. Dinelete ko yun dahil March nagpapabayad na ako. May ko po dinelete, so marami na pong nakalibre nun. Kaya huwag na po kayo magtampo kung pinabayaran ko yung sistema ko dahil kailangan ko pong kumita. Wala po akong trabaho. 2 years na po akong walang trabaho. Magto 2 years na next year.
March next year, 2 years na akong walang trabaho. Kaya, salamat at dahil sa sistema ko, sa conditioning system ko, nakakabayad ako sa utang ko at sa mga iba ko pang bayarin dito. Ngayon guys, panahon na ng CAC season na. So although may stag derby, pero kadalasan ngayon sa naglalaban CAC na. Kasi yung stag derby para lang yan sa mga banded eh. Pag hindi banded, stag ilalaban, hindi banded, magtaka ka na dyan. Baka labang yan sa'yo ng 1 taon. Dahil may mga magugulang talaga dito sa larangan sa Sabong. Puwera na lang sa maayos na asosasyon. Mayroon talaga magugulang dito. Kaya yung iba, yung sabungan humihina dahil di maayos ang pagpapalakad. Dito naman, kung maayos ka magpalakad, talagang dadayuhin ng sabungan mo kahit malayo yung tao. Kaya ngayon guys, kak na ngayon ng madalas hinahanda. So, ipipray ko nyo na yun. Paulit-ulit ko itong sinasabi kasi ang pagkondisyon ng manok, paulit-ulit lang po yan. Wala po ka pong baguhin hanggat nananalo ka. Tsaka ka babago pag tuloy-tuloy na ang talo mo. Pero kung nananalo ka pa rin, yun at yun ang gagawin mo. Basta nananalo ka. Kung matatalo ka, add ka ng, tingnan mo kung saan ka nagkamali. Ganun na po. Tapos tsaka, nag-i-experiment ka rin ng iba pang sistema. Kahit nagpapanalo ka, mag-i-experiment ka rin ng bagong sistema. So, ganun talaga. Kung kak na ang gagamitin mo ngayon, dapat naka-precon na manok mo. So, ano bang ibig sabihin ng precon? Uulitin ko to. Sa precon, doon mo aayusin. Dahil galing tayo sa molting season, so may mga matatabang manok. Matataba, malalaki. Puwera na lang kung nagtitipid ka, medyo payat ang manok pag nagtitipid ka. Pero kung maayos kang patuka, mataba ang manok mo. So, kailangan mo iayos ang katawan. So, dapat ang patuka mo, alam mo ang patuka mo kung anong epekto niyon sa manok. Kung gusto mong hindi tataba ang manok mo, syempre grains po ang damihan mo. Palagay natin, gusto mong pumayat ang manok mo, bumaba yung taba ng manok mo. Grains po. Ano ba ibig sabihin ng grains? Yung mix grains. Yung mga ready mix ng grains para hindi masyadong tataba ang manok mo. Ang pellet mo, yun ang pellet, yung protein, yun po, isa po yan sa nagpapataba, tsaka yung carbohydrates. Yung grains po kasi, may mga fiber po yan. So, dapat may mixture ka. Palagay natin. Yung mais, grains yan, pero mataas ang carbohydrate niyan. So, ang carbohydrate nakakataba din po yan. So, ganito po yan. Kung magmi-mix ka, galing ka sa kung ano ang mix mo. Ipalagay natin, ang mix mo sa maintenance mo is 50 pellet, 50 grains. Ngayon, bababaan mo na sa precondition, bababaan mo na dahan-dahan. 40, 30 na pellet. Tapos, iangat mo naman yung grains mo. Iangat mo yung grains para pag precon mo, dahan-dahan nang natutunaw yung taba sa manok. So, pag natutunaw na yung taba sa manok, nasasalat mo naman yan. Kung hindi na matigas yung puwet, precon kasi yun eh. Ang precon, 1 to 2 months ang precon. Basta maayos mo na ang katawan ng manok, tapos na ang precon. Yun na ipasok mo ang conditioning. Yung precon, conditioning yan po yan. Preconditioning. Preconditioning. Before ka mag-condition yan. So, ang precon, inaayos mo ang katawan ng manok, dinidiscover mo na ability ng manok, tinitraining mo na ng maayos na palo, tinitingnan mo ano ang taglay niya na palo, tinitrain mo yan kung paano pumalo. Kasi paluan naman to. Dapat alam pumalo ng manok mo, paano pumalo ng makauna, paano dumiskarte. Ganun po yun. Dapat alam mo na yun sa precon pa lang bago mo ipasok sa conditioning. Kasi kung doon mo pa i-discover sa conditioning period ang manok mo, late ka na po. Late na po yan. Baka hindi mo pa makuha ang diskarte ng manok mo. Schedule na ng laban. Bayad po tayo nun. Lamang talo tayo doon. Pero kung alam mo na precon pa lang, alam mo na diskarte ng manok mo, alam mo na palo niya, alam mo na abilidad ng manok mo, alam mo na lahat,
na kailangan ng manok mo sa actual na laban, alam niya na gawin, tiyak pagpasok mo sa conditioning, di na yan maninibago manok mo. Lahat ng gawin mo, gagawin mo yan sa pre-con. Taasan mo lang ang oras. Taasan mo ang sparring, kung ilang buckles, kung sa conditioning, 3 buckles lang. Sa pre-con, kahit bugbugan pa yan dyan. Basta wag lang masira. Ingatan mo lang na wag masira. Basta makita mo lang kung ano ang diskarte niya, ano ang palo niya, ano ang style ng palo niya, kasi paluan po to. Pagalingan ng palo. Alamin mo sa pre-con pa lang. Alamin mo ang diskarte ng manok mo. Alamin mo ang palo ng manok mo. Alamin mo ang kakayanan ng manok mo bago mo ipasok sa conditioning. Kaya hanggang dito lang po muna. Umiingay na ang anak ko. Sa pre-con, kung anong gagawin mo sa conditioning, ganun din ang sa pre-con, pero mas mataas ang oras, mas maraming paluan, at doon mo i-discover lahat ng gusto mong malaman sa manok mo sa pre-conditioning. Yun po ang masishare ko sa inyo.